Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa ating pananaw tungkol sa pamilya, sakripisyo at pagmamahal? Sabi nila, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ina. Ito raw ay isang ilaw na hindi kailanman napupundi. Isang kanlungang laging handang magbigay ng init sa gitna ng anumang unos. Pero paano kung ang mismong ilaw na yon ay pilit na tatangkain patayin ng sarili niyang kadugo? Paano kung ang kanlungang inaasahan ay bigla na lang guguho at iiwan kang giniginaw sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng iyong buhay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Diwa at tuklasin kung paano ang isang pusong winasak ng pagtataksil ay makakahanap ng bagong pag-asa sa pinakadilim na gabi ng kanyang buhay. Kasabay ng paghagulgol ng langit, ang walang awang pagbuhos ng ulan. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ay tila isang kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng baryo Amihan. Ngunit sa loob ng maliit na bahay na yari sa kahoy, mas malakas pa sa kulog ang sigaw na sumasabog mula sa lalamunan ni Lira. "Pirmahan niyo na," sabi inay. "Huwag niyo nang patagalin pa." Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang nakatingin sa papel na nasa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa. Ang kasulatan ng pagbebenta ng nag-iisang kapirasong lupa na minana pa niya sa kanyang mga magulang. Ito na lamang ang natitirang yaman ng kanilang pamilya, isang alaala ng kanyang nakaraan at ang tanging pag-asa para sa kanyang kinabukasan. "Anak, huwag naman ito," pakiusap ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos malunod sa lakas ng ulan sa kanilang bubong na yero. "Ito na lang ang mayroon tayo. Saan tayo pupunta kapag wala na ito?" Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Lira. Ang kanyang mukha, na minsay hinulman ng kahinhinan, ay ngayon ay nababalutan ng kasakiman at pagkainip. "Tayo? Inay? Walang tayo. Ako. Ako ang may pangarap. At sa kapirasong lupa na yan nakasalalay ang kinabukasan ko sa syudad." Biglang sumikip ang dibdib ni Diwa. Bawat salitang binitiwan ng kanyang anak ay tila mga bubog na tumutusok sa kanyang puso. Bigla niyang naalala ang mga gabing pinagdugtong-dugtong niya ang paglalabada para lamang maipangmatrikula si Lira sa kolehiyo. Naalala niya kung paano niya isinangla ang kanyang tanging alahas, isang kwintas na pamana pa ng kanyang ina, para lang maibili ito ng magagarang damit para sa graduation nito. Lahat tiniis niya, lahat ibinigay niya, sa pag-aakalang ang lahat ng yon ay para sa kinabukasan nilang dalawa. "Pero paano ako, anak?" Halos pabulong na tanong ni Diwa. Hinarap siya ni Lira. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. "Kayo, hanggang dito na lang kayo, inay. Paulit-ulit na lang. Ako naman, gusto kong umasenso. Gusto kong makaalis sa kahirapan na ito. At hindi ko yun magagawa kung palagi kayong nakasabit sa akin." At doon, binitiwan ni Lira ang mga salitang tuluyang dumurog sa kaluluwa ni Diwa. "Pabigat ka lang sa mga pangarap ko." Ang mga salitang yon ay mas malakas pa sa kulog na yumanig sa kanilang buong kabahayan. Napaurong si Diwa. Tila isang sinampal ng pagkalakas-lakas. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay malaya ng dumaloy, humahalo sa pawis at sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi na niya namalayan ang sunod na nangyari. Nakita na lamang niya si Lira na buong bagsik na binuksan ang kanyang lumang aparador na kahoy. Walang awa nitong dinukot ang kanyang iilang pirasong damit at walang pakundangang inihagis ang mga ito sa labas, sa gitna ng rumaragasang ulan at putik. "Lira, anak, maawa ka," sigaw ni Diwa habang sinusubukang pigilan ang anak. Ngunit tinabig siya ni Lira ng malakas. "Umalis na kayo. Kung hindi niyo kayang ibigay ang gusto ko, wala na kayong silbi sa akin. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Anak, bahay natin ito."
Humahagulgol na, sabi ni Diwa. Bahay ko! Pagtatama ni Lira. Nakalimutan niyo na ba? Sa akin niyo na ipinangalan ito noon pa. Kaya umalis na kayo. Itinulak ni Lira ang kanyang ina palabas ng pinto. Bumagsak si Diwa sa maputik na lupa. Ang kanyang mga tuhod ay agad nanlamig. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga luhang nakikisimpatiya sa kanyang pagdadalamhati. Mula sa kanyang kinabagsakan, nakita niya ang pintong isinara ng buong lakas, kasabay ng paglagapak ng trangka. Sarado na. Hindi lang ang pinto, kundi pati ang puso ng kanyang anak. Nanatili siyang nakaluhod sa putikan, hindi alintana ang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala na siyang marinig, kundi ang tibok ng kanyang pusong durog na durog at ang walang tigil na ulan. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na tila gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan ng kanyang mundo. Habang nakayuko at humahagulgol, sa gitna ng ingay ng hangin at ulan, may narinig siyang isang tunog. Isang tunog na kakaiba, mahina, ngunit malinaw. Isang iyak. Isang iyak ng isang sanggol. Itinaas niya ang kanyang ulo, sinubukan aninagin ang paligid sa dilim na pinuputol lamang ng panakanakang pagkidlat. Nagmula ang tunog malapit sa malaking puno ng akasya sa gilid ng daan. Nag-alinlangan siya. Baka guni-guni lang niya. Baka tunog lang ng isang kuting na naligaw. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malakas na ngayon. Isang iyak na puno ng takot at paghahanap. Gamit ang natitirang lakas, dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang ay tila may pabigat na 1,000 alaala ng sakit. Tinungo niya ang puno. Sinundan ng tunog na tila isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng kanyang kawalan. Sa isang saglit na pagliwanag ng kidlat, nasilayan niya ito. Isang maliit na basket na yari sa nipa, nakasilong sa ilalim ng malaking ugat ng puno. At sa loob nito, nababalot ng isang manipis na kumot, ay isang sanggol. Isang sanggol na lalaki na umiiyak. Ang munting mukha ay basa na ng ulan at luha. Natigilan si Diwa. Sa gitna ng unos na sumisira sa kanyang buhay, sa harap ng isang nilalang na inabandona at itinapon, tila nakita niya ang sarili. 2 kaluluwa na iniwan sa gitna ng bagyo. Lumipas ang 5 taon. Ang bagyo sa labas ay matagal nang humupa. Ngunit ang unos sa puso ni Diwa ay nag-iwan ng mga pilat na hindi na kailanman mabubura. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw sa Baryo Amihan, may isang munting sinag na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na buhay. Ang sinag na yon ay may pangalan, Hiraya. Sa isang maliit na dampa sa gilid ng isang palayan, itinayo ni Diwa ang kanilang bagong mundo. Ang mga dingding nito ay yari sa pinagtagpi-tagping kawayan, at ang bubong ay gawa sa mga tuyong dahon ng anhaw. Mahirap ang kanilang buhay, isang kahig, isang tuka. Subalit ang kahirapan ay hindi kailanman naging hadlang sa pagmamahal na namumutawi sa loob ng kanilang munting tahanan. Isang hapon, habang si Hiraya ay mahimbing na natutulog sa kanilang banig na papag, maingat na tinatahi ni Diwa ang tanging damit pamasok ng bata. May maliit na punit ito malapit sa balikat. Resulta ng masayang paglalaro nito kasama ang ibang mga bata sa baryo. Habang ang kanyang mga daliri ay sanay na isinusuot ang sinulid sa karayom, hindi niya maiwasang titigan ang maamong mukha ng kanyang anak. Ang batang ito, ang batang dumating sa kanya sa gabi ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Siya ang naging dahilan kung bakit muling natutong bumangon si Diwa. Pinangalanan niya itong Hiraya, ang bunga ng kanyang pag-asa, dahil ito ang buhay na katuparan ng isang panalangin hindi niya alam na kailangan pala niyang idasal. Ang aking Hiraya, bulong niya sa hangin, kasabay ng isang nangiting puno ng pagmamahal. Hindi nagtagal ay nagising ang bata. Kinusot-kusot nito ang kanyang mga mata at ngumiti nang makita ang ina. Inay, tapos na po ba? Tanong nito. Tinutukoy ang damit. Malapit na, anak. Para bukas, bago na ulit ang damit mo.
Sagot ni Diwa. Umupo si Hiraya sa tabi ng ina at kinuha ang isang lumang dyaryo na napulot ni Diwa sa basurahan ng bayan. Sa edad na 5, kahanga-hanga ang talino ng bata. Natuto itong magbasa sa tulong ng mga pira-pirasong pahayagan at mga lumang libro na ibinibigay ng kanilang mabait na kapitbahay. Inay, ano po ang ibig sabihin ng salitang tagumpay? Tanong ni Hiraya, habang ang kanyang maliit na daliri ay nakaturo sa isang malaking salita sa dyaryo. Ngumiti si Diwa. Itinabi niya sandali ang kanyang pananahi at hinarap ang anak. Ang tagumpay, anak, ay ang pakiramdam kapag nakamit mo ang isang bagay na pinaghirapan mo. Tulad noong natuto kang isulat ang pangalan mo, iyon ay isang tagumpay. Gusto ko pong maging matagumpay balang araw, inay, sabi ng bata, ang mga matay nagniningning, para hindi na po kayo kailangang manahin ng damit na sira. Niyakap ni Diwa ang kanyang anak ng mahigpit. Matagumpay na ako, Hiraya, dahil nandito ka. Sa kabilang dako, sa lungsod ng Pag-asa, ang salitang tagumpay para kay Lira ay may ibang kahulugan. Ito ay ang presyo ng pagkain sa kanyang plato sa isang mamahaling restaurant, ang kinang ng alahas sa kanyang leeg, at ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang bagong cellphone. "Excuse me?" sabi niya sa kausap sa telepono, halatang naiinis. "Tita, I'm busy. Ano na naman po ba yon?" Sa kabilang linya, isang malayong kamag-anak ang nangungumusta. "Kinakamusta ka lang ng mga tao dito, at si Diwa, ang nanay mo." "Pwede ba?" putol ni Lira. "Huwag niyo nang babanggitin ang pangalan niya. Matagal na siyang patay para sa akin. I have my own life now. Bye." Walang pakundangan niyang pinatay ang tawag at nagpatuloy sa pagkain ng kanyang steak na tila walang anumang nangyari. Ang ala-ala ng isang inang naghirap para sa kanya ay matagal nang nalibing sa ilalim ng kanyang mga bagong pangarap na materyal. Pagdating ng hapunan sa dampa ni Diwa, amoy na amoy ang niluluto niyang ginataang gulay. Ngunit kakaunti lang ang kanin na natira sa kanilang kaldero. Sapat lamang para sa isang tao. "Hiraya, anak, halika na. Kumain ka na." Yaya ni Diwa habang inihahanda ang plato ng bata. "Kayo po, inay?" tanong ni Hiraya. Napansin na wala ng kanin sa kaldero. Hinaplos ni Diwa ang buhok ng anak. "Kumain na si inay kanina habang natutulog ka. Busog na ako. Sige na, ubusin mo yan para lumaki kang malusog at malakas." Tumango si Hiraya at nagsimulang kumain. Pinanood siya ni Diwa at sa bawat subo ng bata, tila nabubusog na rin ang kanyang kaluluwa. Ang kumakalam niyang sikmura ay hindi niya inalintana. Ang mahalaga ay ang kanyang anak. Ngunit kinagabihan, ang katahimikan ng kanilang munting dampa ay biglang binasag ng isang nakakabahalang tunog, isyang pag-ubo. Malakas at sunod-sunod. Nagising si Diwa at dali-daling nilapitan si Hiraya. Nang salatin niya ang noo nito, tila nag-aapoy ito sa lagnat. Nanginginig ang buong katawan ng bata. "Inay, ang lamig." Hirap na sabi ni Hiraya, kahit na ang balat nito ay napakainit. Binalot ni Diwa ng kanilang tanging kumot ang bata. Ngunit ilang sandali pa, nagsimula itong mangisay. Nanlaki ang mga mata ni Diwa sa takot. Hindi maaari. "Hiraya, anak, gumising ka." Sigaw niya habang tinatapik-tapik ang pisngi ng bata na ngayoy nawawalan na ng malay. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang kanyang anak. Hindi na niya inisip ang dilim sa labas o ang layo ng lalakarin. Kailangan niyang madala si Hiraya sa health center sa kabayanan. Tumakbo siya habang pasan-pasan ang kanyang naghihingalong anak. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa putik. Ang kanyang hininga ay kinakapos. Ngunit ang lakas niya ay nagmumula sa takot at pagmamahal. "Kapit lang, anak. Malapit na tayo."
Paulit-ulit niyang bulong kahit na ang luha ay tumatabon na sa kanyang paningin. Nang sa wakas ay marating niya ang health center, isang mas matinding dagok ang sumalubong sa kanya. Ang mga pinto nito ay sarado at mahigpit na nakakandado. Walang ilaw, walang tao. Tao po, tulong, tulungan niyo kami. Sigaw niya habang kinakalampag ang pinto hanggang sa manakit ang kanyang mga kamay. Ang anak ko, nag-aagaw buhay ang anak ko. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling boses na puno ng desperasyon. Niyakap niya si Hiraya na ngayon ay nagsisimula ng magsalita ng walang katuturan. Tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng kanyang lagnat. Inay, Inay. Napaluhod si Diwa sa harap ng saradong pinto. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling gumapang sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya, bumalik siya sa gabing itinaboy siya sa gitna ng unos. Muli, may isang pintong nakasara para sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak ang nakataya. Sa harap ng nakasarang pinto ng health center, tila gumuho ang mundo ni Diwa sa ikalawang pagkakataon. Bawat patak ng ulan na lumalandas sa kanyang pisngi ay kasabay ng luhang dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Yakap-yakap niya ang nanginginig na katawan ni Hiraya. Habang ang isip niya ay tumatakbo, naghahanap ng kahit na anong milagro. Ngunit sa Baryo Amihan, ang milagro ay isang salitang bihira nilang marinig. Bigla, sa gitna ng kanyang pagtangis, may naaninag siyang isang ilaw sa di kalayuan. Sa tuktok ng isang burol na natatanaw mula sa kabayanan, naroon ang nag-iisang malaking bahay sa kanilang lugar. Ang bahay bakasyonan ng pamilya Sinag, isang mayamang mag-asawa mula sa syudad na paminsan-minsan lang umuuwi doon. Sabi-sabi, sila ay malayo sa ordinaryong mamamayan, nabubuhay sa isang mundong hindi nila kayang abutin. Isang tinig sa kanyang isip ang nagsabing, huwag. Nakakahiya. Sino ba naman siya para gambalain ang mga ito? Ngunit nang maramdaman niya ang muling panginginig ni Hiraya sa kanyang mga bisig, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ibinenta na niya ang kanyang hiya. Para sa kanyang anak, gagawin niya ang lahat. Sinukol niya ang madulas at maputik na daan paakyat sa burol. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa hangin at ulan. Nang sa wakas ay marating niya ang malaking bakal na tarangkahan. Halos hindi na niya maangat ang kanyang kamay sa sobrang pagod para kumatok. Ngunit ginawa niya. Kumatok siya ng buong lakas. Sa loob ng mansyon, si Ginang Amalia Sinag ay nakaupo malapit sa bintana. Hawak ang isang tasang tsaa habang pinapanood ang bagsik ng kalikasan. Para sa kanya, ang ulan ay nagdadala ng lungkot, ng mga alaala ng isang bagay na nawala. 5 taon na rin mula nang pumanaw ang kanilang kaisa-isang anak na si Rafael dahil sa isang malubhang karamdaman. Mula noon, ang kanilang bahay ay napuno ng katahimikan. Nang marinig niya ang malakas na katok mula sa labas, nagtaka siya. Sino naman ang lalabas sa ganitong panahon? Sino yan, mahal? Tanong ng kanyang asawang si Ginoong Mateo na nagbabasa ng libro sa kabilang sofa. Hindi ko alam, sagot niya habang dahan-dahang tumatayo. Pagbukas niya ng mabigat na pinto, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang babaeng basang-basa, putikan ang damit, at may pasan-pasang isang batang tila walang malay. Ang mukha ng babae ay puno ng pagmamakaawa. Ang mga mata nito ay namumugto sa kaiiyak. Papatawad po sa abala. Nagsusumamong sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig sa ginaw at takot. Tulungan niyo po ako. Ang anak ko po. Mamamatay po siya. At doon, lumuhod si Diwa sa harap ni Ginang Sinag.
Hindi alintana ang mamahaling baldosa sa kanyang harapan. Ipinakita niya ang mukha ni Hiraya na nag-aapoy sa lagnat. Automatikong napatingin si Ginang Sinag sa bata. At sa isang saglit, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang hubog ng kilay ng bata, ang mahahabang pilik mata nito na nakapikit sa ibabaw ng namumulang pisngi. Rafael. Ang pangalan ay isang multo sa kanyang mga labi. Ang kanyang Rafael. Ganitong-ganito ang itsura ng kanyang anak noong huling gabi nito. Ang alaala ay isang matalim na punyal na muling tumarak sa kanyang puso. Ngunit kasabay ng sakit ay may bumalong na kakaibang damdamin. Awa. Isang matinding awa na hindi niya kayang ipaliwanag. Mateo, halika rito. Dali. Sigaw niya. At sa isang iglap ay nasa tabi na niya ang kanyang asawa. Nang makita ni Ginoong Sinag ang kalagayan ng bata, hindi na ito nagtanong pa. Isakay natin sila sa kotse. Dadalhin natin siya sa ospital sa syudad. Ngayon na. Ang mga sumunod na pangyayari ay tila isang panaginip para kay Diwa. Binuhat ni Ginoong Sinag si Hiraya at isinakay sa kanilang magarang sasakyan. Inalalayan siya ni Ginang Sinag na pumasok sa loob. Ang init ng heater at ang lambot ng upuan ay isang bagay na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ni Hiraya. Sa buong biyahe, hindi binitawan ni Ginang Sinag ang kamay ni Diwa. Walang nagsasalita, ngunit sa katahimikan na yon, naramdaman ni Diwa ang isang uri ng pagkalinga na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagdating sa pinakamalaking ospital sa lungsod ng Pag-asa, agad na inasikaso ng mga doktor si Hiraya. Lumipas ang ilang oras na tila isang kawalang hanggan para kay Diwa. Nanatili siyang nakaupo sa labas ng emergency room habang ang mag-asawang Sinag naman ang nag-asikaso ng lahat ng bayarin at papeles. Kinaumagahan, lumabas ang doktor na may magandang balita. Naagapan nila ang malubhang impeksyon. Ligtas na si Hiraya. Ang mga luhang dumaloy sa mata ni Diwa ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa walang katapusang pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Hiraya, hindi umalis sa tabi nila ang mag-asawang Sinag. Nakita nila kung paano alagaan ni Diwa ang bata. Nakita rin nila ang pambihirang talino ni Hiraya. Kahit nakalalabas lang sa karamdaman, sabik na itong magbasa ng mga librong pambata na dinala ni Ginang Sinag. Isang hapon, habang naglalaro si Hiraya sa may bintana ng kwarto, kinausap ng mag-asawa si Diwa. Diwa, panimula ni Ginoong Sinag. Huwag kang mag-alala sa bayarin sa ospital. Sagot na namin ang lahat. Napayuko si Diwa. Habang buhay ko po kayong tatanawin ng utang na loob. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran. May paraan, malumanay na sabi ni Ginang Sinag na nagpatigil kay Diwa. Tumingin si Ginang Sinag sa kanyang asawa at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Diwa. Nakikita namin ang potensyal sa iyong anak. Matalino siya, Diwa. Sayang kung lalaki lang siya sa Baryo Amihan. Hayaan mo sanang kami na ang sumagot sa lahat ng kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Natigilan si Diwa. Ang alok ay isang pangarap na hindi niya kailanman inasahang maririnig. Isang kinabukasang panalo para kay Hiraya. Ngunit hindi pa doon natapos si Ginang Sinag. Huminga ito ng malalim at may sinabing isang bagay na muling yayanig sa mundo ni Diwa. Pero may mas maganda pa kaming alok. Sabi nito, ang boses ay seryoso ngunit puno ng pagsuyo. Hayaan mo sanang dalhin namin si Hiraya sa lungsod ng Pag-asa. Doon, makakapag-aral siya sa pinakamagagaling na eskwelahan. Magkakaroon siya ng kinabukasang hindi natin kayang ibigay sa probinsya. At para hindi kayo magkahiwalay, maaari kang sumama. Ang mga salita ay tila isang alon na humampas kay Diwa. Umalis sa Baryo Amihan, iwanan ang lahat ng kanyang kinagisnan, ipagkatiwala ang kinabukasan ng kanyang anak
sa mga taong ngayon niya lang nakilala. Ngunit ang kahalili nito ay isang buhay na puno ng liwanag at oportunidad para kay Hiraya. Isang buhay na malayo sa gutom at sirang damit. Nakatitig lang siya sa mag-asawa, ang kanyang puso ay nahahati. Isang sangang daan ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at alinmang landas ang kanyang piliin. Alam niyang magbabago ang lahat. 15 taon. Sa loob ng 15 taon, ang pangalang Hiraya ay unti-unting nabuo mula sa isang munting pag-asa sa gitna ng unos patungo sa isang pangalang binibigkas ng may paghanga sa loob ng pinakamahusay na universidad sa teknolohiya sa bansa. Ngayon, sa edad na 20, nakatayo si Hiraya sa entablado ng isang malaking auditorium, naliligo sa liwanag ng entablado at sa palakpakan ng daan-daang tao. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa nag-uumapaw na pasasalamat. Kakaanunsyo lang sa kanya bilang Grand Champion ng National Innovations Competition para sa kanyang nilikhang software na naglalayong tulungan ang mga maliliit na magsasaka na i-maximize ang kanilang mga ani. Hawak niya ang isang malaking tropeyo at isang tseke, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa mga ito. Ang kanyang tingin ay nasa 2 taong nakaupo sa unahang hilera. Ang kanyang inay Diwa na tahimik na lumuluha sa tuwa, at sa tabi nito ay sina Ginoo at Ginang Sinag na itinuturing na niyang pangalawang mga magulang na pumapalakpak ng may di matatawarang pagmamalaki. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong agad siya ng 3. "Anak, ang galing-galing mo," sabi ni Diwa habang niyayakap siya ng mahigpit. Amoy pa rin niya ang pamilyar na amoy ng kanyang ina. Isang halo ng pagmamahal at sakripisyo. "Ito po ay para sa inyo, inay," sagot ni Hiraya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. "We never doubted you for a second, Hiraya," sabi ni Ginoong Mateo habang tinatapik ang kanyang balikat. Si Ginang Amalia naman ay hinaplos ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay nagniningning. Para sa kanila, si Hiraya ang naging sagot sa kanilang mga panalangin, ang naging kapalit sa anak na kinuha sa kanila ng tadhana. Kinagabihan, sa maliit ngunit maayos na bahay na ibinigay ng mga sinag para sa kanila ni Diwa, masayang naghahapunan ang mag-ina. Ang tropeyo ay nakapatong sa kanilang maliit na mesa, isang simbolo ng lahat ng kanilang pinaghirapan. "Inay," tawag ni Hiraya. May kinuha siyang isang paper bag mula sa kanyang tabi. "Para po sa inyo." Nagtatakang binuksan ito ni Diwa. Mula sa loob, inilabas niya ang isang maganda at malambot na shawl na kulay krema. Simple lang ito, ngunit yari sa dekalidad na tela. "Hiraya, anak, bakit ka pa bumili nito? Ang mahal sigurado nito," sabi ni Diwa, kahit na hindi niya maitago ang saya sa kanyang mukha. Ngumiti si Hiraya. Ginamit niya ang unang bahagi ng kanyang napanalunan para bilhin iyon. "Naalala ko po kasi noon sa Baryo Amihan, kapag malamig ang gabi, binabalot niyo ako sa nag-iisa nating kumot. Ngayon po, gusto ko lang siguraduhin na hindi na po kayo kailanman lalamigin pa." Niyakap muli ni Diwa ang kanyang anak, at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng purong kaligayahan. Ang batang pinulot niya sa gitna ng bagyo ay isa na ngayong binatang magiting, matalino, at higit sa lahat, hindi kailanman nakalimot sa kanilang pinanggalingan. Ngunit habang ang mundo ni Hiraya at Diwa ay pinupuno ng liwanag at pag-asa, ang mundo naman ni Lira ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Ang perang pinagbentahan ng lupa ay parang bulang naglaho. Ginastos niya ito sa mga mamahaling kondo, party, at mga kaibigang kasama lang niya sa kasaganaan. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit at nangangamoy na apartment, at ang tanging kasama niya
ay ang mga babala ng pagpapalayas na nakadikit sa kanyang pinto. Isang hapon, habang kumakain siya mag-isa sa isang mumurahing karinderya, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. "Lira, ikaw na ba yan, Hija?" Paglingon niya, nakita niya si Aling Sabel, isang malayong kamag-anak mula sa Baryo Amihan. Agad na sumama ang kanyang timpla. "Ay oo nga, ikaw nga," masayang sabi ni Aling Sabel habang umuupo sa tapat niya. "Abay Kay, tagal na nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa lupa niyo. Pero buti na lang, ang nanay mo, si Diwa, ay nasa mabuting kalagayan na." Natigilan si Lira, halos mabulunan sa kinakain. "Anong sabi niyo?" "Oo, hindi mo ba alam?" Tuloy-tuloy na kwento ni Aling Sabel na walang kamalay-malay sa epekto ng kanyang mga sinasabi. "Nasa syudad din siya. Nakatira kasama ng anak-anakan niyang si Hiraya. Abay, napakagaling daw na bata. Laging laman ng dyaryo sa eskwelahan. Matalino, mabait. Sinuwerte talaga si Diwa sa batang yon. Isang mayamang mag-asawa raw ang nagpapaaral sa kanya. Para na raw, tunay na anak kung ituring." Bawat salita ni Aling Sabel ay tila mga karayom na tumutusok sa tainga ni Lira. Ang kanyang ina, buhay at may kasamang ibang anak, isang anak na matagumpay, na tinutulungan ng mga mayayaman. Ang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng isang mapait na damdamin. Inggit. Isang nagniningas na inggit na gumapang sa kanyang buong pagkatao. Kaya pala, hindi na siya hinanap. Kaya pala kinalimutan na siya. Dahil meron na siyang kapalit. Isang mas magaling na kapalit. Nang makaalis si Aling Sabel, na natiling nakaupo si Lira, ang kanyang pagkain ay hindi na nagalaw. Ang kanyang isip ay nagliliyab. Ang kanyang kahirapan, ang kanyang mga utang, ang kanyang pag-iisa. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng masisisi. Sila, ang ina niya at ang pesteng batang ampon na yon, sila ang may kasalanan. Sila ang nabubuhay sa ginhawa habang siya ay nagdurusa. Isang malamig at mapanganib na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano. Tumayo siya, iniwan ang kanyang pagkain at naglakad palabas ng karinderya. Sa ilalim ng maulap na langit ng syudad, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang determinasyong matagal nang nawala. Ngunit hindi ito ang determinasyong umasenso sa tamang paraan. Ito ay isang determinasyong bawiin ang sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Hahanapin niya sila, hahanapin niya ang kanyang ina, at sisiguraduhin niyang makukuha niya ang kanyang parte. Ang hapon ay payapa sa munting tahanan ni Diwa. Ang mga sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig habang dinidiligan niya ang mga halaman na nakahanay sa kanilang maliit na bintana. Bawat dahon, bawat bulaklak ay inalagaan niya ng may pagmamahal, katulad ng pag-aalaga niya kay Hiraya. Sa katahimikan, may isang pakiramdam ng kontentong kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit ang kapayapaan na yon ay biglang binasag ng tatlong malalakas at walang pakundangang katok sa pinto. Napatigil si Diwa. Hindi ganoon kumatok ang mga kapitbahay nila. At lalong hindi si Hiraya na palaging may dalang susi. May kung anong kaba na gumapang sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na takot mula sa nakaraan. Dahan-dahan niyang inilapag ang pandilig at lumapit sa pinto. Pagbukas niya nito, tila isang multo mula sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay ang bumungad sa kanya. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang babaeng payat. Ang muka ay pinatigas na ng panahon at kapaitan. Ngunit ang mga matang yon ay hindi niya maaaring makalimutan. Lira. Ang pangalan ay halos hindi makalabas sa kanyang lalamunan. "Anak?" Isang ngising mapanuya ang gumuhit sa mga labi ni Lira. Hindi nito pinansin ang salitang anak. Sa halip, ang mga mata nito ay nilibot ang kabuuan ng bahay
nang may halong pangungutya. Hindi na masama, sabi ni Lira. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabing itinaboy siya. Ang ganda pala ng buhay niyo rito, habang ako nagtitiis sa impyerno. Walang imik na pumasok si Lira, hindi na naghintay pang papasukin. Natigilan si Diwa, hindi alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Ang anak na halos 20 taon niyang hindi nakita ay nasa harapan na niya. Ngunit ang dala nito ay hindi pananabik, kundi isang aurang puno ng hinanakit. Lilira, kamusta ka na? Nauutal na tanong ni Diwa. Sinusubukang maghanap ng kahit anong bahid ng dati niyang anak sa estrangherang ito. Huwag na tayong maglokohan, inay, diretsong sabi ni Lira, habang umuupo sa kanilang maliit na sofa na para bang pag-aari niya ito. Hindi ako naparito para makipagkumustahan. Nandito ako para kunin ang para sa akin. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Lira at ngayon nakita na ni Diwa ang buong bagsik sa mga mata nito. Nabalitaan ko ang lahat, ang tungkol sa mayamang pamilya at ang tungkol sa bago mong anak. Idiniin niya ang salitang bago na tila isang sumpa. Habang ako, ang tunay mong anak, ay naghihirap. Kayo pala ay nagpapakasarap sa buhay na dapat sana ay sa akin. Ang perang ibinibigay nila, ang magandang buhay, ako dapat ang nakikinabang niyan. Parang sinaksak si Diwa sa kanyang narinig. Walang pera, Lira. Ang tulong ng mga sinag ay para lahat sa pag-aaral ni Hiraya. Hiraya! Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Lira na parang lason. Ang pesteng batang yon, isang pulot, isang palamunin, inagaw niya ang dapat ay sa akin. At kayo? Dinuro niya si Diwa. Kayo ang may kasalanan. Ipinagpalit niyo ako sa isang batang hindi niyo naman kaano-ano. Sa puntong yon, may biglang nagbago sa loob ni Diwa. Ang sakit, ang lungkot, ang pangungulila. Lahat ng yon ay biglang natabunan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Isang galit na nagmumula sa puso ng isang inang pinoprotektahan ang kanyang anak. Tumayo siya ng tuwid. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay nawala. Ang boses niya, na kanina'y garalgal, ay naging buo at matatag. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Hira. Nagulat si Lira sa biglang pagbabago ng kanyang ina. Si Hiraya, pagpapatuloy ni Diwa, ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. Ang siyang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay noong gabing itinapon mo ako na parang basura. Siya ang nagpunas ng mga luha ko. Siya ang nagparamdam sa akin na may halaga pa ako. Kung may palamunin man sa kwentong ito, Lira, hindi siya iyon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lira ng mas malakas pa sa isang sampal. Ngunit bago pa man siya makasagot, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Hiraya. May dalang isang supot ng pandesal at may ngiti sa kanyang mga labi. Inay, dumaan po ako sa paborito niyong panaderya. Napatigil ang kanyang ngiti nang makita niya ang tensyon sa silid. Nakita niya ang isang babaeng hindi pamilyar at nakita niya ang mukha ng kanyang ina. Isang mukha ng sakit at katatagan na ngayon niya lang nasaksihan. Sino po siya, inay? Tanong ni Hiraya habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang mga dala. Ngumisi si Lira. Oh, heto na pala ang gintong bata, sabi nito, puno ng sarkasmo. Ako lang naman ang tunay na anak, ang nagmamay-ari ng lahat ng tinatamasa mo ngayon. Lira, tama na, pakiusap ni Diwa. Ngunit hindi na nakinig si Lira. Ngayong kaharap na niya ang dalawa, lalo pang nag-alab ang kanyang galit at inggit. Tumayo siya at hinarap si Diwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Hiraya. Sige, wag niyo akong bigyan ng pera. Tutal, mukhang mas mahalaga sa inyo ang ampon na ito. Sigaw niya. At pagkatapos, ibinato niya ang kanyang huling
pinakamabigat na banta. Kapag hindi niyo ibinigay ang gusto ko, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at malinaw, sisiguraduhin kong malalaman ng pamilya, sinag ang lahat, na ang kinukupkop nilang henyo, ang pinagmamalaki nilang si Hiraya, ay isang pulot lang sa kung saan, isang batang inabandona na walang pinanggalingan. Tingnan natin kung hindi bumagsak ang lahat ng pinaghirapan nyo kapag nalaman nilang niloloko nyo lang sila. Tingnan natin kung ituturing pa rin siyang anak ng mga yon. Ang banta ay isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang munting sala. Nanigas si Diwa sa kanyang kinatatayuan. Si Hiraya naman, na kanina'y naguguluhan, ay biglang nanlamig. Ang mga salitang pulot at inabandona ay tumusok sa kanyang puso na parang mga patalim. Ang kanyang pinakatatagong takot ay isinisigaw na ngayon sa kanyang harapan ng isang estrangherang nagpapakilalang kapatid niya. Ang paglulunsad ng Hiraya Tech ay isang tagumpay. Sa isang makabago at makintab na opisina sa puso ng lungsod ng Pag-asa, napapaligiran si Hiraya ng mga potential investor, mga kasamahan sa industriya at ng kanyang pamilya. Ang logo ng kanyang kumpanya, isang stylized na sinag ng araw na sumisibol mula sa lupa, ay nagniningning sa isang malaking screen sa likod niya. Ang layunin ng Hiraya Tech ay hindi lang para kumita. Sabi ni Hiraya sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pangarap. Ang layunin natin ay magbigay ng kapangyarihan, bigyan ng kapangyarihan ang mga magsasaka sa Baryo Amihan, ang mga mangingisda sa mga isla, ang bawat Pilipinong may pangarap na umasenso. Ito ay teknolohiyang may puso. Nasa gilid, pinapanood siya ni Diwa. Ang puso nito ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. Sa tabi niya, si Ginoo at Ginang Sinag ay nakangiti. Nakikita nila hindi lang ang isang matalinong negosyante, kundi ang bunga ng lahat ng kanilang pagtitiwala at pagmamahal. Ito ang tagumpay na binuo mula sa abo ng trahedya at hinubog ng walang sawang pagsisikap. Samantala, sa isang maingay at madilim na bar, sa kabilang panig ng lungsod, si Lira ay nilulunod ang kanyang sarili sa murang alak. Ang paghaharap nila ng kanyang ina at ni Hiraya ay hindi naganap ayon sa plano. Sa halip na makakuha ng pera, nakatanggap siya ng mga salitang tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang banta ay walang epekto. Siya ay muling bigo, mag-isa, at mas galit pa kaysa dati. Isa pang bote, sabi niya sa bartender, iwinawasiwas ang kanyang halos walang lamang pitaka. Habang naghihintay, isang lalaking naka-Amerikana ang umupo sa tabi niya. Ang lalaki ay nasa mga 40. May matalas na tingin at isang nanangiting tila may itinatagong panganib. Mukhang malalim ang iniisip mo, miss, sabi ng lalaki, na nagpakilalang si Marco. Hayaan mong ako na ang magbayad ng susunod mong iinumin. Sa una, nag-alinlangan si Lira. Ngunit sa kanyang desperasyon, tinanggap niya ang alok. Nagsimula silang mag-usap. Si Lira, na lasing at puno ng hinanakit, ay hindi nag-atubiling ikwento ang kanyang kalunos-lunos na buhay, ang tungkol sa kanyang ina na nang iwan sa kanya para sa isang ampon, at ang tungkol sa kanyang kapatid na biglang yumaman dahil sa tulong ng iba. Talaga? Sabi ni Marco na tila interesado. Sino ba itong mapalad mong kapatid at ang mga tumutulong sa kanya? Hiraya ang pangalan ng buwisit na yon, sagot ni Lira. At ang mga sinag, pamilya Sinag ang nagpapanggap na mga santo. Sa pagbanggit ng pangalang Sinag, biglang nagbago ang aura ni Marco. Ang kanyang pagkukunwaring interes ay napalitan ng isang matinding pokus. Ang kanyang mga mata ay kumitid. Mateo at Amalia Sinag, tanong niya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Oo, sila nga, sagot ni Lira. Kilala mo sila? Isang malamig na tawa ang kumawala kay Marco.
Kilala. Sila ang dahilan kung bakit nasira ang unang negosyo ko. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang malinis na kompetisyon, sabi nila. Pero ang totoo, sinulot nila ang pinakamalaki kong kliyente. Tumingin siya kay Lyra at sa mga mata nito, nakita niya hindi lang isang babaeng lasing, kundi isang perpektong kasangkapan. Isang pagkakataon para sa isang matagal nang inaasam na paghihiganti. Alam mo, Lyra, sabi ni Marco, habang inilalabas ang kanyang mamahaling telepono at ipinapakita ang isang bank account na may napakaraming zero. Naniniwala ako sa karma at sa tingin ko, pareho tayong may dapat singilin sa pamilya, Sinag, at sa paborito nilang si Hiraya. Nanlaki ang mga mata ni Lyra sa perang nakita niya. May alok ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay mapang-akit na parang ahas. Gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari sa loob ng Hiraya Tech. Ang kanilang mga proyekto, ang kanilang mga kliyente, at kailangan ko ng isang taong makakapasok doon nang hindi napapansin. At paano ko gagawin iyon? Tanong ni Lyra. Ang kanyang pagkalasing ay unti-unting napapalitan ng kasabikan. Simple lang. Ngumisi si Marco. Kapatid ka. Magpanggap kang nagsisisi. Magpanggap kang gusto mong makipag-ayos. Bigyan mo siya ng regalo. Isang bagay na magagamit niya sa opisina. Itinuro ni Marco ang isang plano sa kanyang isip. Bibigyan niya si Lyra ng isang malaking halaga ng pera. Sapat na para bayaran ang lahat ng utang nito at mamuhay ng marangya sa loob ng ilang taon. Ang kapalit? Kailangan lang niyang iabot ang isang regalong may sorpresa sa loob. Isang state-of-the-art na laptop na may naka-install na espiya. Isang software na magbibigay kay Marco ng access sa lahat ng data ng Hiraya Tech. Sa isang saglit, nag-atubili si Lyra. Isang bahagi ng kanyang pagkatao, isang maliit at halos patay ng bahagi. Ang bumulong na mali ito. Pagtataksil ito sa sarili niyang ina. Ngunit mabilis na natabunan ang bulong na iyon ng mga imahe ng kanyang kahirapan, ng mukha ni Hiraya sa entablado, ng tawa ng mga taong pinagkakautangan niya. At higit sa lahat, ng mga zero sa bank account ni Marco. Ang pera, ang kalayaan, ang paghihiganti. Tumingin siya kay Marco at sa kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pag-aalinlangan. Gagawin ko, sabi niya ng may determinasyon. Kinabukasan, nagtungo si Lyra sa bagong opisina ng Hiraya Tech. Dala ang isang malaking kahon na nakabalot sa isang magandang ribbon. Sinalubong siya ni Hiraya sa lobby. Ang mukha nito ay nagpapakita ng pagkagulat. Lyra, anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Lyra. Isang ngiting pinraktis niya nang paulit-ulit sa salamin. Isang ngiti ng pagsisisi. Hiraya, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit at inggit. Nag-aalangan man, nakita ni Hiraya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang kapatid. Gusto niyang maniwala na may pag-asa pa para sa kanila. Ito pala, sabi ni Lyra habang inaabot ang kahon. Isang peace offering para sa bago mong kumpanya, isang maliit na tulong mula sa ate mo. Kinuha ni Hiraya ang regalo. Salamat, Lyra. Hindi mo kailangang gawin to. Kailangan, sabi ni Lyra habang pinipigilan ang sarili na manginig. Para sa pamilya. Habang pinapanood ni Hiraya na buksan ang regalo, isang makintab at mamahaling laptop, alam ni Lyra na wala ng atrasan, na ibigay na niya ang kabayong Trojan. Ang bomba ay naitanim na at hinihintay na lang niya ang pagsabog nito. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng pag-asa para sa Hiraya Tech. Ang buong team ay walang tigil sa pagtatrabaho para sa kanilang pinakamalaking proyekto, ang Project Amihan, isang revolusyonaryong platform na direktang kokonekta sa mga magsasaka sa mga malalaking merkado.
Inaalis ang mga mapagsamantalang middleman. Ito ang puso ng misyon ng kumpanya. At sa sentro ng lahat ng ito, si Hiraya na walang pagod na nag-code at nagpaplano gamit ang bago niyang laptop. Ang regalong sumisimbolo sa pag-asang muling mabubuo ang kanyang pamilya. Isang umaga, habang nagkakape ang buong team, isang balita sa isang business channel ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ang Apex Dynamics, isang malaki at kilalang-kilalang kumpanya sa industriya, ay magkakaroon ng isang biglaang major technology launch. Apex? Sabi ng isa sa mga programmer ni Hiraya. Ano naman kayang ilalabas ng mga yan? Sila ang pinakamalaking kakompetensya natin. Pinanood nila ang live stream, may halong kuryosidad at kaunting kaba. Lumabas sa entablado ang CEO ng Apex, isang lalaking kilala sa pangalang Marco. Mayabang itong ngumiti sa mga kamera. Today, Apex Dynamics will change the face of Philippine agriculture forever, anunsyo nito. We present to you Project Harvester. Sa screen sa likod ni Marco, lumitaw ang isang interface. Isang pamilyar na interface. Ang kulay, ang mga icon, ang daloy ng sistema. Lahat ay pamilyar. Nanlaki ang mga mata ng team ni Hiraya. Nanlamig ang kanilang mga kamay. Teka, bulong ng isa. Hindi ba't? Hindi na niya natapos ang sasabihin. Habang ipinapaliwanag ni Marco ang mga feature ng Project Harvester, bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Hiraya. Hindi lang ito kamukha ng Project Amihan. Ito ay ang Project Amihan. Bawat linya ng code, bawat disenyo, bawat data ng pananaliksik, lahat ay ninakaw. Natulala si Hiraya. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang proyektong pinagpuyatan niya at ng kanyang team sa loob ng 1 taon ay nasa harapan niya. Inaangkin ng iba. Ang mga sumunod na oras ay isang bangungot. Sunod-sunod na tumawag ang kanilang mga investor. Ang kanilang mga boses ay puno ng galit at akusasyon. Anong nangyari, Hiraya? Pinaglalaruan niyo ba kami? I'm pulling out. This is a disaster. I want my money back. Paano niyo na ipanakaw ang pinaka-importante niyong proyekto? This is incompetence. Sa loob lang ng 1 hapon, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay gumuho. Ang mga pondo ay binawi. Ang mga kontrata ay kinansela. Ang Hiraya Tech, ang simbolo ng kanyang mga pangarap, ay nasa bingit ng pagkalugi. Ang balita ay mabilis na nakarating sa mga sinag. Si Ginoong Mateo, na buong pusong ipinagkatiwala ang malaking bahagi ng kanyang naipon na yaman sa kumpanya, ay hindi kinaya ang bigat ng balita. Habang kausap ang isa sa mga galit na investor sa telepono, bigla na lang itong napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak. Sa ospital, ang amoy ng antiseptiko ay sumasakal kay Hiraya. Nakaupo siya sa labas ng ICU. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Sinabi ng doktor na mild heart attack lang daw iyon, ngunit ang salitang atake sa puso ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasalanan niya ito. Ang kanyang kapabayaan ang naglagay sa buhay ng taong itinuring niyang ama sa panganib. Lumapit sa kanya si Diwa. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hinaplos nito ang kanyang likod. Anak, hindi mo ito kasalanan. Umiling si Hiraya, hindi magawang tumingin sa kanyang ina. Kasalanan ko po ito, inay. Ako po ang pinuno. Ako po ang nabigo. Binigo ko po kayong lahat. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sa mga sumunod na araw, lalong lumubha ang sitwasyon. Ang stress at pag-aalala ay nagdulot ng sakit kay Diwa. Nagsimula itong lagnatin at manghina na tila dinaramdam ang bawat kabiguan ng kanyang anak. Isang gabi, habang binabantayan niya ang kanyang natutulog na ina, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Hiraya.
Hindi siya pwedeng magpatalo. Kailangan niyang malaman kung paano ito nangyari. Para sa kanyang ina, para sa mga sinag, para sa kanyang team. Bumalik siya sa abandonadong opisina ng Hiraya Tech. Sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa kanyang monitor. Uminom siya ng mapait na kape at sinimula ng kanyang investigasyon. Hinanap niya ang anumang bakas ng external hacking, anumang palatandaan ng isang security breach. Ngunit wala. Malinis. Masyadong malinis. Nangangahulugan ito ng isang bagay. Ang pagtagas ay nagmula sa loob. Napapikit siya ng mariin. Ayaw niyang isipin, ngunit kailangan. Sinimulan niyang suriin ang mga security footage, lalo na sa mga linggo bago ang anunsyo ng Apex. Pabilis-bilis niyang pinanood ang mga recording, oras-oras ng ordinaryong araw sa opisina, hanggang sa tumigil siya sa isang petsa. Ang araw na dumating si Lyra. Pinanood niya ang eksena ng paulit-ulit. Ang pag-abot nito ng regalo. Ang ngiti nito na ngayon, sa pagbabalik tanaw niya, ay tila pilit. Ang paraan ng paglapit nito sa kanyang mesa. Walang kahina-hinala, ngunit may isang bagay na hindi tama. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Iniwan niya ang footage at bumaling sa kanyang huling pagpipilian. Ang pinakamasakit na posibilidad, ginamit niya ang isang advanced diagnostic tool para suriin ang network traffic mula sa bawat computer sa opisina sa mga nakalipas na linggo. Isa-isa niyang sinuri ang mga log hanggang sa natigilan siya. Isang malaking data packet. Ipinadala ilang linggo na ang nakalipas sa isang hindi rehistradong server sa ibang bansa. Isang packet na naglalaman ng lahat ng file ng Project Amihan. Sinundan niya ang pinagmulan ng data transfer. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nagtatype siya. Lumabas ang resulta sa screen, kumikinang sa dilim. Source Device ID 8A5CE8F9B201. Device Name Lyra's Gift. Ang puso ni Hiraya ay tila huminto sa pagtibok. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang laptop. Ang laptop na bigay ni Lyra. Ang simbolo ng kanilang pagbabati. Ito ang naging sandata sa kanilang pagkawasak. Ito ang naging kutsilyo na itinaksil sa kanilang mga likuran. Napatingin siya sa kawalan. Ang imahe ng nakangiting mukha ni Lyra noong araw na yon ay isang malinaw na multo sa kanyang isipan. Ang pagtataksil ay kumpleto na at ang lahat ay gumuho dahil sa kanyang pagtitiwala. Ang elevator na sinasakyan ni Hiraya paakyat sa penthouse ay tila isang kahon na naghahatid sa kanya patungo sa bitayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang isasakdal. Ang bawat palapag na kanyang nilalagpasan ay nagpapatibay sa kanyang determinasyon. Ang kanyang galit ay humupa na. Napalitan ng isang malamig at matalas na resolusyon. Ang dala niya ay hindi sandata, kundi ang bigat ng katotohanan. Huminto ang elevator at bumukas ang pinto sa isang pribadong lobby na may sahig na gawa sa marmol. Isang pintong yari sa mahogany ang nasa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim. Inaalala ang mukha ng kanyang inang nahihirapan, ang mukha ni Ginoong Sinag sa kama ng ospital. At pagkatapos, kumatok siya. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya si Lyra na nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Nagulat ito nang makita siya, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapagmataas na ngiti. Hiraya, anong ginagawa ng ampon dito sa teritoryo ko? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pang-aasar. Naparito ka ba para magmakaawa o para humingi ng pera para sa mga bayarin niyo? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, dire-diretso siyang pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang malawak at marangyang penthouse, isang palasyong itinayo sa pundasyon ng pagtataksil. Nasaan si Marco? Kalmadong tanong ni Hiraya. Natawa si Lyra. Bakit?
May reklamo ka ba sa bago naming tagumpay? Huli na ang lahat, Hiraya. Ganyan talaga ang buhay. Minsan, kung sino ang mas tuso, siya ang nananalo. Dahan-dahang inilabas ni Hiraya ang isang tablet mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa glass table sa gitna nila. Ipinakita niya ang isang screen na puno ng mga linya ng code at network logs. Source device ID 8A5CE8F9B201. Device name Lyra's Gift. Basa ni Hiraya, ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagbigay diin sa bigat ng bawat salita. Ito ang digital na bakas ng kutsilyong ginamit mo para saksakin kami sa likod. Biglang nawala ang nangisi sa mukha ni Lyra. Ang kulay ay unti-unting umalis sa kanyang mga pisngi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Nakita ko ang lahat, Lyra. Pagpapatuloy ni Hiraya, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang eksaktong oras kung kailan na-activate ang spyware, ang bawat file na kinopya, ang bawat keystroke na na-record, lahat. Ang tanong ko na lang ay, bakit? Doon na bumigay ang lahat ng depensa ni Lyra. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang pagpapanggap ay gumuho, inilalantad ang isang kaluluwang puno ng inggit at pagsisisi. Dahil dapat sa akin ang lahat ng yan. Humagulgol siya. Ang kanyang mga salita ay halo-halong galit at sakit. Ang magandang buhay, ang pagmamahal ni inay, ang paghanga ng mga tao. Sa akin dapat iyon, hindi sa isang pulot na katulad mo. Kaya sinira mo ang buhay ng sarili mong ina? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay nagsimula nang manginig sa pinipigilang emosyon. Kaya halos mapatay mo sa sama ng loob ang mga taong wala namang ginawa, kundi ang tumulong sa atin? Well, anong drama ito? Isang pamilyar na boses ang umaling-aungaw mula sa may hagdanan. Pababa si Marco, nakangisi habang pumapalakpak ng dahan-dahan. Nakakatuwang panoorin, sabi ni Marco, na tila isang direktor na nasisisiyahan sa kanyang obra. Ang ampon na naghahanap ng hustisya at ang taksil na kapatid na umiiyak sa sahig. Classic. Hinarap siya ni Hiraya. Marco, alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Ako nga, pag-amin ni Marco, nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang kayabangan ay hindi maikakaila. At dapat kang magpasalamat sa ate mo. Napakagaling niyang espiya at napakadali niyang gamitin. Kaunting pera lang, handa niyang ibenta ang sarili niyang pamilya. Tumingin siya kay Lyra na nakaluhod pa rin. Huwag kang mag-alala, Lyra. Tapos na ang trabaho mo. Pwede ka nang umalis. Ngunit hindi gumalaw si Lyra. Nananatili siyang nakatingin sa sahig, umiiyak. Bakit, Marco? Tanong ni Hiraya. Anong atraso sa'yo ng pamilya Sinag? Atraso? Tumawa si Marco. Tinatawag nilang business ang pagnanakaw nila sa akin noon. Kaya tinatawag ko namang justice ang ginawa ko ngayon. At salamat sa inyong dalawa. Ang hustisya ay napakasarap. Ngumiti si Hiraya, isang ngangiting malamig. Sang-ayon ako sa'yo. Masarap nga ang hustisya. May kinuha siyang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa at pinindot ito. Lalo na kapag live itong napapanood. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Ang buong pag-uusap na ito? Sabi ni Hiraya. Ang iyong pag-amin, ang iyong mga plano, lahat ay nakarecord at live na ipinapadala sa mga awtoridad at sa Board of Directors ng Apex Dynamics. Sa isang iglap na wala ang yabang sa mukha ni Marco. Napalitan ito ng purong gulat at takot. Kasabay nito, bumukas ng malakas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama sina Ginoo at Ginang Sinag na nakatayo sa kanilang likuran. Si Ginoong Mateo, kahit na medyo maputla pa, ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Marco.
Marco Velasco, arestado ka para sa corporate espionage at pagnanakaw ng intellectual property, sabi ng isang pulis, habang papalapit at pinupusasan ang naguguluhang si Marco. Hindi! Hindi niyo to pwedeng gawin. Isang patibong ito. Sigaw ni Marco habang kinakaladkad palabas. Naiwan sa silid ang katahimikan na binasag lamang ng pag-iyak ni Lyra. Gumapang siya palapit sa paanan ni Hiraya. Hiraya, patawarin mo ako. Inay, patawarin niyo ako. Sabi niya habang niuyugyog ang binti ni Hiraya. Hindi ko sinasadya. Patawad. Tinitigan lang siya ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Wala nang galit, wala nang awa. Tanging isang malalim na pagod at lungkot. Habang nagaganap ang lahat ng ito, biglang nagring ang telepono ni Hiraya. Ang tunog ay tila isang alarmang pumutol sa tensyon. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at nakita ang pangalan ng ospital sa screen. Sinagot niya ito. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Hello? Yes, this is Hiraya. Isang saglit na katahimikan. Ano po? Sige po, papunta na kami. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Ginang Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng takot. Kailangan nating bumalik sa ospital, sabi niya. Ang boses ay basag. Si Inay. Naging critical po ang lagay niya. Ang biyahe pabalik sa ospital ay isang tahimik na paglalakbay sa impyerno. Bawat tunog ng sirena mula sa ibang sasakyan ay tila isang babala. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang hadlang na nagpapabagal sa kanilang pag-asang maabutan pa si Diwa. Si Hiraya ay nakatitig lang sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakikita. Ang kanyang tagumpay laban kay Marco ay abo na lang sa kanyang bibig. Walang lasa, walang halaga. Ano ang saysay ng hustisya kung ang kapalit nito ay ang buhay ng kanyang ina? Sa wakas, narating nila ang ospital. Isang hukbo ng mga doktor at nurse ang sumalubong sa kanila. Itinutulak ang kama ni Diwa papunta sa operating room. Nakita ni Hiraya ang kanyang ina sa isang saglit, maputla, nakapikit, may oxygen mask sa mukha. Iyon na marahil ang pinakamasakit na imaheng nakita niya sa buong buhay niya. Lumipas ang mga oras, ang maliwanag na koridor ng ospital ay naging kanilang bilangguan. Si Ginoo at Ginang Sinag ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok. Si Hiraya naman ay nakatayo lang, nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa gitna ng kaguluhan, isang magandang balita ang dumating. Dahil sa ebidensyang isinumite ni Hiraya, nabawi nila ang karapatan sa Project Amihan. Ang Hiraya Tech ay unti-unti nang bumabangon mula sa pagkakalugmok. Ngunit ang balitang ito ay hindi nagdulot ng anumang saya kay Hiraya. Samantala, naiwan si Lyra sa katahimikan ng penthouse. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat sulok na dati nagpapaalala sa kanya ng tagumpay ay ngayon ay isang paalala ng kanyang karumaldumal na kasalanan. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina nung gabing itinaboy niya ito. Ang pagmamakaawa nito at pagkatapos, ang sarili niyang boses, malupit at walang awa. Wala na si Marco, wala na ang pera, wala na ang mga alahas at magagarang damit. Ang naiwan na lang ay siya at ang nakakasuklam na refleksyon niya sa salamin. Isang halimaw, isang taksil, isang anak na pumatay sa sariling ina dahil sa kasakiman. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo sa sahig umiiyak. Ngunit sa huli, isang puwersa ang nagpatayo sa kanya. Hindi pag-asa, kundi isang desperadong pangangailangan na malaman. Kailangan niyang pumunta sa ospital. Kahit na sa huling pagkakataon, kailangan niyang makita ang mukha ng inang kanyang sinira.
Naglakad siya palabas ng gusali na tila isang kaluluwang ligaw. Bawat tingin ng mga tao sa kanya ay tila isang panghuhusga. Pagdating sa ospital, ang takot ay halos magpabalik sa kanya. Ngunit nagpatuloy siya. Dahan-dahan siyang naglakad sa koridor at mula sa malayo, natanaw niya sila. Si Hiraya, ang mga sinag, lahat ay naghihintay sa labas ng isang kwarto. Hindi siya lumapit. Sa halip nagtago siya sa isang sulok kung saan may isang salaming bintana na nakatutok sa loob ng kwarto ni Diwa. Mula roon, nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga, napapalibutan ng mga makina na tumutunog ng mahina. Doon siya natagpuan ni Hiraya na lumabas para kumuha ng tubig. Natigilan si Hiraya nang makita siya. Wala nang galit sa kanyang dibdib, wala nang pagnanais na manumbaat. Ang naroon na lang ay isang malawak at malalim na pagod. Isang pagod na tila tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Hiraya. Ang boses ay malamig at walang buhay. Gusto ko lang siyang makita." Nauutal na sagot ni Lira, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Hiraya. Ngayong huli na ang lahat. Tumulo ang luha ni Lira. "Patawarin mo ako, Hiraya. Alam kong hindi sapat, pero patawad." Tumingin si Hiraya sa loob ng kwarto, sa kanilang inang nag-aagaw buhay dahil sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Lira. "Hindi ko kayang magpatawad," mahinang sabi ni Hiraya, at bawat salita ay tila isang bato na bumagsak sa pagitan nila. "Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Ako, kaya kong mabuhay nang may galit sa'yo. Pero siya, ang nanay ko, baka kaya niyang magpatawad." Huminga siya ng malalim. "Kaya mabuhay ka," sabi niya. "Mabuhay ka sa paraang magiging karapat-dapat ka sa kapatawaran na yon, dahil iyon na lang ang tanging bagay na maibibigay mo sa kanya." Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Hiraya at pumasok muli sa silid. Naiwan si Lira sa labas, basag, durog, at mag-isa. Pasan-pasan ang bigat ng mga salitang iyon. Ilang oras pa, isang milagro ang nangyari. Nag-stabilize ang kondisyon ni Diwa. Inilipat siya sa isang regular na kwarto. Ang krisis ay tapos na. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Diwa ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay ang kisame na puti, at ang unang narinig niya ay ang mahinang tunog ng makina sa kanyang tabi. At ang unang naramdaman niya ay ang mainit na kamay ni Hiraya na mahigpit na nakahawak sa kanya. "Inay," bulong ni Hiraya. Ang boses ay puno ng ginhawa. "Gising na po kayo." Ngumiti ng bahagya si Diwa. Kahit na nanghihina pa, hinaplos niya ang pisngi ng kanyang anak. Tumingin siya sa paligid ng kwarto, tila may hinahanap. "Hiraya, anak ko." Mahinang sabi ni Diwa. "Opo, inay. Nandito lang po ako." Umiling si Diwa. Muli siyang tumingin sa paligid at pagkatapos ay tumitig sa mga mata ni Hiraya. "Si Lira, nasaan ang ate mo? Nasaan ang anak ko?" Natigilan si Hiraya. Sa lahat ng sakit na idinulot ni Lira, sa bingit ng kamatayan na kanyang pinagdaanan, ang una pa ring hinanap ng kanyang ina ay ang anak na nagtaksil dito. Bago pa man makasagot si Hiraya, may idinugtong pa si Diwa, isang pakiusap na nagmula sa kaibuturan ng puso ng isang ina. "Huwag niyo siyang ipakulong, Hiraya," bulong nito. "Pakiusap, anak. Huwag ninyong sasaktan si Lira." Lumipas ang 3 taon. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom at ang mga pangarap na minsa gumuho ay muling itinayo sa mas matibay na pundasyon. Ang pangalang Hiraya Tech ay naging kasing kahulugan na ng inobasyon at integridad. Ngunit para kay Hiraya, ang tagumpay ay hindi na nasusukat sa mga tropeyo o sa halaga
ng kanyang kumpanya. Sa isang malaking bulwagan ng isang kilalang unibersidad, inilunsad ni Hiraya ang kanyang pinakamahalagang proyekto. Hindi ito isang software o isang bagong teknolohiya. Ito ay isang pundasyon. Ang bawat pangarap ay nararapat bigyan ng pagkakataong sumibol, sabi ni Hiraya sa harap ng mga estudyante at guro. Ngunit alam kong marami sa ating mga kabataan ang may talino at sipag, subalit kapos sa oportunidad. Kaya naman, buong puso kong inihahandog sa inyo ang Diwa Scholarship Foundation. Sa pagbanggit ng pangalan, isang palakpakan ang umalingaw-ngaw. Sa unahang hilera, nakaupo si Diwa, malusog at masaya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng pagmamalaki habang pinapanood ang anak na kanyang pinalaki. Sa tabi niya, naroon din ang mag-asawang Sinag na ngayon ay mga aktibong miyembro ng board ng pundasyon. Ipinangalanan ko ang pundasyong ito sa aking ina. Pagpapatuloy ni Hiraya, ang tingin ay nakatuon kay Diwa dahil siya ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng iyong pera, kundi sa laki ng iyong puso at sa pagmamahal na kaya mong ibahagi. Samantala, sa isang maliit na ngunit malinis na bahay ampunan sa labas ng lungsod, isang babae ang tahimik na nagbabasa ng kwento para sa isang grupo ng maliliit na bata. Siya si Lira. Ang dati mapagmataas niyang anyo ay napalitan ng simpleng kasuotan at isang payapang ekspresyon. Pagkatapos niyang sumailalim sa isang suspended sentence dahil sa tulong ng pakiusap ni Diwa, pinili niyang ilaan ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga batang inabandona. Mga batang katulad ni Hiraya. Isang batang babae ang lumapit sa kanya. Ate Lira, bakit po malungkot ang prinsesa? Ngumiti si Lira. Isang ngiting ngayon lang naging totoo. Hindi siya malungkot, anak. Minsan, kailangan lang niyang pagdaanan ang maraming pagsubok para matutunan niya kung ano ang tunay na mahalaga. Sa kanyang mga mata, may bahid ng kalungkutan, ngunit wala na ang dating kapaitan. Ito ang kanyang parusa, ang kanyang penitensya, at sa isang banda, ang kanyang kaligtasan. Kinabukasan, tinupad ni Hiraya ang isang pangakong matagal na niyang binuo sa kanyang puso. Dinala niya si Diwa pabalik sa Baryo Amihan. Ngunit sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang munting dampa, ngayon ay may isang magandang bahay na bato at kahoy na papaligiran ng isang hardin na puno ng mga paboritong bulaklak ni Diwa. Hindi ito isang mansyon, kundi isang tahanan na puno ng init at pagmamahal. Magkasama silang umupo sa isang upuang duyan sa beranda. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga palayan. Ang tanawin ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Ito ay pakiramdam ng kapayapaan, ng pagiging buo. Naalala mo pa ba, Inay? Tanong ni Hiraya. Dito sa lugar na to, pareho tayong nawalan. Nawalan kayo ng anak. Ako? Nawalan ako ng mga magulang na hindi ko man lang nakilala. Tumango si Diwa habang hinahaplos ang kamay ni Hiraya. Oo, anak. Ngunit dito rin tayo nagkatagpo. Tumingin si Hiraya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang isalarawan ng anumang salita. Inay, binigyan niyo po ako ng buhay. Hindi man ako nanggaling sa inyo. Kayo ang nagbigay sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. Iyon ang pinakamalaking yaman ko. Ngumiti si Diwa. Isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa papalubog na araw. Ang gininto ang liwanag nito ay tila isang yakap sa kanilang dalawa. At ikaw naman, bulong niya habang inilalapit ang ulo sa balikat ni Hiraya. Ikaw naman ang aking Hiraya, ang bunga ng lahat ng aking pag-asa. Sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, ang mismong puno kung saan siya natagpuan, nakatayo si Lira. Paminsan-minsan, bumibisita siya ng palihim, hindi para manggulo,
kundi para lamang masilayan ang kapayapaan sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya ang tagpong iyon sa beranda. Isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagsisisi, ngunit may kasama ng munting sinag ng pag-asang balang araw. Sa tamang panahon, mapapatawad din siya ng tadhana. Ngunit sa ngayon, sapat nang makita niyang masaya na ang inang kanyang sinaktan. At dito nagtatapos ang kwento ni Diwa, Hiraya at Lyra. Ang kanilang paglalakbay ay nagturo sa atin ng isang mahahalagang aral. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo. Ito ay nabubuo sa sakripisyo, inaaruga ng pagmamahal, at pinapatibay ng pasasalamat. Ang pera at material na bagay ay maaaring maglaho. Ngunit ang kabutihang itinanim mo sa puso ng iba ay mananatili at mamumunga ng higit pa sa iyong inaasahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Diwa at Hiraya? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Love Kilig TV.